Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na inyong napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live, ngayong pong araw ng Wednesday, March 12 ng ating, siyempre, 2025. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, kamusta na po kayo? Ang mga balitang nangyayari sa loob at labas ng ating pamahalaan, mga balita mula sa Office of the President at lahat po nakaganapan dito sa ating bansa, ang ating pinagkakaloob dito at siyempre ang ating patuloy na paghikayat para sa mga mamamayang Pilipino na magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa at iwasan ang away-away lalo na kung hindi naman kailangan. Samantala, narito na ang ating mga balita. Sa pagdating nga po kahapon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Manila mula sa Hong Kong, March 11 nga po ay sinilbahan na ng Prosecutors General ng ICC ang notification para ho sa isang arrest warrant kaugnay ng crime against humanity. Ito ay kasunod ng pagkakatanggal nakatanggap ng Interpol sa Manila ng opisyal na kopya ng warrant mula po sa International Criminal Court. Ayan po. Samantala, ang Philippine National Police naman ang umalalay sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC sa pagpapatupad ng International Criminal Police Organization o Interpol notice laban sa dating Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi po ng PNP na nagpakalat sila ng mahigit 300 pulis sa NAIA at iba pang key location para matiyak anyang maayos ang pagsasagawa ng proseso, gabay nila na sila ni PNP Chief General Romel Francisco, Marbil, at si IDG Director Major General na si General Nicolas Torre III. Hinimok naman po ng PNP ang publiko na maging kalmado at huwag magpakalat ng misinformation. Ayan po, at katunayan niyan ay tayo po ay mula kahapon magdamag at ngayong araw na ito ang headline ng mga balita sa buong mundo. Kagabi nag-scan ako ng napakaraming international news. Sa television, sa social media, at mga pahayagan sa kanila, tayo ang headline dahil nga sa pagkaka-aresto kay Duterte ng ICC. Ayan po. So, siyempre, mayroong galit, pero ang ating panawagan ay maging mahinahon. May galit ang mga taga-suporta at iba pa, pero yun po ay hanggang doon lang. Irespeto rin natin, okay? Pero rule of law, nagsalita ng ating Pangulo kagabi, pinairal ang batas at hindi naman tayo makakatanggi sa kahilingan ng Interpol dahil tayo ay malaki ang nakukuhang tulong sa paghahanap naman ng mga Pilipinong nagtatago sa ibang bansa sa pamamagitan po ng Interpol. Ayan. Kahapon din po ay naglabas ng konfirmasyon nga po ang Malacanang hinggil nga sa arrest warrant. Sa statement nga po na ilabas ng Presidential Communication Office, inihayag nitong kahapon mandang madaling araw natanggap ng International Criminal Police Organization o Interpol ng Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa ICC. Idinagdag ng palasyo na nasa mabuting kalusugan at agad sinuri ng mga doktor naman ng gobyerno ang dating Pangulo hanggang sa tuloy nga pong inilipad kagabi. Ayan po. Alas 11 po nung lumipad yung private plane na nagdala kay dating Pangulong Duterte kasama ang kanyang dating Executive Secretary, abogado na si Salvador Medeldea. Ayan na. Okay. So, ito na ngayon. Pasado nga pong alas 11 kagabi, halos 13 oras matapos maaresto, isinakay na ng eroplano at bumiyahe nga po ang dating Pangulong Duterte para dali na yan sa Netherlands, sa Europe, sa Netherlands nga po. Okay? Netherlands. At nga po ay para dun sa, ayun yung aeroplano. Ang tagal bago nakalipad yan. Talaga naman dahil may mga go signal pang hinihintay mula sa tower yata kung ganon. Pero dahil mahaba-haba po, mapuntang Europe, balagay ko nasa biyahe pa ngayon. Anytime darating na yan sa Europe, sa Netherlands. Kasi for Manila, nag-stop over yan sa Middle East for refuel. So yung Manila to Middle East, mga 6 or mga 8 to 9 hours. O, di ko hintahin nyo kanong oras na. Lumipad ng alas 11. O, yung malamang kanina umaga, nasa Middle East. Ngayon, ipapunta na ng Europe mismo. At anytime bago magtanghalian, sigurado or tanghali, dito sa Pilipinas, nasa Europe na yan. Dahil private jet naman yan, walang ibang stopover kundi refuel lang yan, sandali lang yan.
Inilunsad ng mga pamilya ng biktima ng war on drugs. Inilunsad, kinatuwa rin lang ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon yan, nag-rally sila. Kung saan ang lugar, nakita ko rin yan. Kahapon, matatanda ang halos 7 taon mula ng kanilang ihain ang reklamo sa International Criminal Court ng hindi 2028, 2017 pa. 2017 pa ho yung saktong date ng ipayang kaso laban sa dating Pangulo, kaugnay ng umano'y crime against humanity dahil sa mga pagpatay sa kanilang kapamilya sa kampanya kontra illegal drugs at naging biktima ang ating mga kababayan sa ilalim ng administrasyon. Ayon sa legal counsel ng pamilya ng drug war victim si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte, yung babae po, umaasa siya na ang kaniyaan niyang mga kliyente na humantong ang sa pagkakaaresto sa dating Pangulong na magkaroon ng trial o paglilitis. Actually, simula pa lang ito. Para po maging mahinahon naman kayo lahat, lalo na po ang mga Duterte supporters, ito po ay proseso. Si Duterte ay inosente pa rin. Hindi pa siya guilty. Lilitisin pa lang. Bibigyan siya ng pagkakataon ipagtanggol ang kanyang sarili. Yan ang purpose ng warrant of arrest. Dinala siya ron, magkakaroon ng trial, so ipagtanggol niya. Maghanap na lang siya ng maraming magagaling na abogado. Katulad nitong advice ng Chief Legal Presidential Counsel na veteranong abogado at politiko Juan Ponce Enrile. Ano ang sinasabi ni Senador at Secretary Enrile? Okay? Iginiit na walaan niyang kinalaman sa ang batas ng Pilipinas sa pag-aresto ng mga otoridad at Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa social media account, sinabi at post nga po ng kalihim na ipinaliwanag nito na hindi ang mga batas ng Pilipinas ang dahilan ng legal problem ngayon ni Duterte. Bagkus ay ang batas na ipinatupad ay ang batas ng International Criminal Court. Ayan, nabasa ko yung kabuang statement na pinapalabas pa dyan, ay paghandaan na lang. Maghanda ng mga abogado ang kaso. Kasi nasa korte na yan. Hindi na makukuha yan sa rally. Hindi na makukuha yan sa sama ng loob. Legal process na ito. So sinasabi ni Enrile, good morning Mr. Secretary, na walang kasalanan, huwag sisihin ng Philippine government under President Marcos. Dahil sumunod lang ang ating administrasyon sa kahilingan ng ICC o ng Interpol. Yun po ang maliwanag doon. Okay? At harapin na lang sa tamang proseso. Ayun na, nandun na ho tayo. Justice for all. Justice, katarungan para sa mga naging biktima. Katarungan din para sa Duterte. Yan naman po talaga ang proseso. Hintayin natin. Kaya lang, medyo matagal-tagal yata ito. Mamaya tatalakayin pa rin natin po ang marami mga isyong yan sa kabuuan ng Mike Abby Live. Huwag kayong aalis. Halos nagsisimula pa lang po tayo. At sa aming pagbabalik ay aming munang tatalakayin pag-uusapan naman ang tungkol sa pagkain. Kasi aming bisita ngayong umaga si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Mamaya po yan sa ilang sandali. Balik na po ang Mike Abby Live at tulad ng sinabi ko kanina, ngayon po ay mahalaga na ating pag-uusapan tungkol muna sa ating pagkain bago na yung ibang mga balita. Pero mamaya babalikan natin yan. Ngayon pong umaga ay kasama natin dito sa studio ang National Food Authority Administrator. Walang iba kundi si Administrator Larry Lacson. At tayo maraming pag-uusapan dito tungkol sa pagkain. Administrator, welcome po sa ating programa. Salamat po. Good morning. Good morning po. Okay. At una siguro, tuloy na natin, itong 10 billion pesos modernization program, pakipaliwanag po ninyo, paano ba gagamitin ito at ano ang priority ng NFA dito sa nabanggit na halaga, Administrator? Okay, itong 10 billion program ng NFA, it encompasses 2 years, no? Since 2024, inumpisahan ito, we got 5 billion last year, 2024, and then another 5.363 billion for this year. So it's more than 10.363 billion, no? Ang una rito, yung unang 5 billion ay gagamitin sa construction ng bagong warehouses, a total of 36 new warehouses na itatayo. And aside from that, merong 136 na warehouses na i-repair natin para at least mas maayos at maisayos natin yung buffer stocking natin. So, in total, 10.363 billion yan.
for this year. Yung for this year naman, magpo-procure na tayo dito ng mga modern dryers at modern rice milling facilities, no? Para ma-address natin yung kakulangan natin sa pasilidad na yan. Just to share, Mike, no? Yes, sige po. Ang capacity natin to dry, ang NFA, ay nasa 12.6% lamang. Oo. Just imagine. Maliit. For our milling capacity, nasa 26% lang ang kaya nating gilingin. So, masyadong malayo, no? That's why this program was created to address that. Pangalawa pa, sinobrahan natin yung kapasidad ng ilalagay natin. Kasi nga, para yung sobra, pwede nating mapagamit, mapahiram, o mapagamit actually sa mga magsasaka natin, no? Yes. At cost lamang. Okay. Pero Admin, ganito, nabanggit niyo po yung budget na paggagamitan. So, ibig sabihin, palalakasin pa po ninyo, dadagdagan pa ninyo, di-develop pa ninyo, yung mga bodega, yung warehouse. Kasi alam mo, pasintabi na, dyan nagkaroon ng problema ng araw, yung mga hoarding, di ba? Yung mga pagsabotahe, ay mga bodega, yung mga pinagdudahan na pinaglalagyan. Ngayon, kung magkakaroon ng sariling bodega, ito man ay imported rice o local rice, ay pwedeng gamitin ng NFA para makontrol yung volume. Talaga bang sapat yung volume? Walang hino-hold? Walang tinatago. Yun ba yung isa sa mga layunin nun, Admin? Okay, ganito yun, no? Okay. Una, yung stocks natin ngayon, purong local po ito, Ayun, no? okay, Wala good. na po tayong imported, wala na po yung mandato natin na mag-import ng imported na bigas. Puro local po ito. So, sa isang banda, yung sinabi nyo nga, it aims to ayusin yung mga stocking natin bawat rehiyon at nang sapat ang mga bigas sa bawat rehiyon, hindi na Correct. masyadong gumagalaw. Meaning, alam nyo kasi sa ganitong operasyon, yung logistics cost napakamahal. Correct. Okay, so kung aayusin natin ang bawat warehouses sa bawat rehiyon at probinsya at hindi na nagalaw doon ang mga stocks, marami po tayong matitipid. Just to Okay. give you an idea, 631 million pesos po nagastos natin just for logistics cost noong 2023. Wow, laking pera. Anyway, ganito, para lang malaman natin kung kaano ang kailangang rice natin, gaano karami ang mga Pilipino. Kung di ako nakakamali, parang 110 o 115 million ang Pilipino. At ang rice ay pangunahing pagkain ng Pinoy. Ngayon, dito pa sa halimbawa, 110 million, bata, matanda, lahat nandyan na tayo. Gaano ba karaming rice ang kinakailangan? Per year ba ito? O monthly, quarterly? Ano ba ang pag-aaral ng NFA dito? Gaano karaming bigas ang kailangan ng Pinoy sa monthly? Sabihin natin monthly. Okay, ganito, no? Sa huling pag-uusap namin with PSA, no, ang Philippine Statistics Authority. Philippine Statistics Authority, ang tinataya nila ng ating populasyon ay nasa 112. 112 million. Wow. At tinataya din nila na ang consumption ng bawat Pilipino per Pilipino kada taon ay 122 kilograms per Pilipino. Isang Pilipino, isang taon. So, Okay. kung kukumputin po natin yan, araw-araw, mahigit 37,000 metric tons ang kailangan natin para pakainin. Every day. Every day ang buong sambayanan. No? Wow. Based on that computation, no, kami sa NFA, we are mandated to, ngayon sa bagong amended na RTL, we are mandated to stock 15 days, no? 37,000 metric tons times 15 days. So, ang katumbas po niya, nasa mga more or less 500,000 metric tons of bigas. Na kung titingnan naman natin, ilang metriko toneladang palay ang dapat namin bilhin para ma-convert sa ganong karaming bigas, nasa mga 880,000 metric tons or 900,000 metric tons ang kailangan namin bilhin. So, parang kailangan talagang double time, dahil yung statistics na yan, pwedeng lumakas yung konsumo, di ba? Dahil Pwede. conforme sa dami ng tao at saka lakas natin kumain, pasintabi na po. So ngayon, ang madalit sabi, kaya ng NFA i-produce ito ng ating mga farmers, kahit local rice, yung konsumo ng mga Pinoy. Kakayanin ba talaga? Kayang-kaya naman Ayun, yung buffer stock na yan. In fact, for almost a decade, hindi natin na-reach yung buffer stock na yan. But pinagmamalaki natin last year and this year, na-reach natin yung target natin na 9 days buffer stock. Kailan lang naman kasi naging 15 days. Itong December lang. Ngayong taon na to, pipilitin natin ang pagkasyahin ng pondo na ibinigay sa atin ng gobyerno para naman maiangat natin hanggang 15 days.
Ang Rice Tarification Law, yung RTL na binabanggit ninyo, Administrator, noong mga nakaraang araw, medyo parang nabawasan yung authority o power ng NFA. Pero naamyandahan ito, nabago ito, dahan-dahang ibinabalik na sa inyo, nadagdagan yata yung authority po ninyo. So sa palagay ba ninyo, itong galaw na ito, pag-amend ng batas, malaking tulong at sa inyo at makakatulong ng malaki sa mga consumer na Pilipino, lalo tigit sa mga farmers, Admin? Okay, ganito. No? Yung batas na ngayon ng Rice Tarification Law, na bago yan last December lang, in fact, hindi ganoon kalaki ang pagbabago sa mandato ng NFA. No? Ang nabago lang dito ay nagkaroon ng Food Security Emergency Declaration. May pagkakataon na pwedeng ma-declare yan, of which ngayon na-declare nga, Yes. doon po pwede kaming maglabas ng aming stocks, no? Kahit walang kalamidad at emergency. No? Good. Pero yung nakaraan, wala talaga eh. So, hindi kami pwedeng maglabas kung hindi lang doon sa dalawang nabanggit ko. At kung bago masira yung bigas, pwede namin siyang ibenta. Ganun lang. Kanya, ang nangyayari, isa kaming buffer stocking agency na walang natural na paglabas ng stocks. Kanya yun yung sinusulong natin na sana naman pakinggan tayo na maibalik sana kahit yung mandato natin na makabalik sa merkado, hindi lamang para sa NFA kundi para sa mga consumers natin and at the same time para sa mga magsasaka natin. Kung hindi namin mailalabas ang stocks namin, hindi kami makakapagpasok ng bagong palay. Okay. Balikan ko lang sandali. Yung bang modernization, nagagastusan ng kung ilang billion ito, lalo na yung mga warehouses natin dyan. Meron ba kayong timetable? Hanggang kailan ba ang target talaga ninyo para matapos ito at nang maging stable na, secure na yung mga rice na malagay sa mga warehouse under ng National Food Authority Administrator? Okay, ang target natin dyan is up to 2027 December. Dapat tapos na lahat yan. Wow. No? Yun yung target natin. So that yung 2027 up to 2020, makikita na natin, umaandar na yan. Siguro magbigay lang ako ng kaunting informasyon tungkol dyan. Sige po. Adhikain ng modernization na yan, yung nabanggit na natin para maayos ang mga buffer stocking natin sa buong bansa. No? Pero, akibat nito, isa sa mga hangarin nito ay to really curb corruption. Kasi itong mga modern facilities na to, ito po'y dikit-dikit into a system na kung saan via internet makikita po natin kung ano nangyayari sa bawat bodega at facilities ng NFA. Sa cellphone ko lamang po makikita ko na kung ilan ang nabili, ilan ang nagiling, lahat po yan. No? It's a very good system, complete with CCTVs na kapag natapos, ay tingin ko ho, wala nang puwang para sabihin natin na makagawa pa ng hindi maganda yung mga matetempt. Yun po yun. Okay. Kamakailan lang, o isang araw lang, ay parang nihayag na ng Malacanang, gusto ng Malacanang, ma-involve ang local government unit sa pagbebenta ng rice. Pero ang mukhang yung iba, hindi kaya pinensalin ng ganong karaking pera ang involved, mangungutang muna sila sa inyo para sila makapagbenta ng mas mura. So, kamusta itong planong ito? At mahalaga kasi ang papel ng local government administrator para sa food security program. Oo nga, tama. Ang laki talaga ng role ng LGU. Sila yung mga nasa baba. No? In fact, nung pagka-declare ng food security emergency, sila na yung alam nating katuwang dyan. Pero katulong natin dito si FTI, si Food Terminal Incorporated, GOCC din yan. Okay. No? Siya ang kumukuha sa atin ng stocks sa NFA, then siya yung kausap ng mga LGUs. And of course, tama yung sinabi mo, yung iba may problema sa pera. Yung iba proseso lang, inaantay na natin na matapos nila yung memorandum of agreement, yung iba mga sangguniang resolution. So, tutuloy-tuloy na ito. Pero more than that, nagkaroon ng clarification dyan ang COMELEC, no, as to pwede bang ituloy yan o ganito. Dahil election nga naman, no. Ang pagbibenta ng NFA sa FTI at sa LGU ay hindi na sakop, hindi na kailangan hingan ng exemption from COMELEC. Pero yun po yatang LGU na magbebenta sa mga constituents na merong mga parameters na dapat masunod. Okay, kasi election ban, bawal po yan baka makulayan daw na namumulitika, na pampolitika, so kaya ganun. Ganun pa man, baka para ho sa kaalaman ng mga local government, pasintabi na mga mayor, governor, lahat kayo, di ko sinasabing hindi nyo alam, baka nakalimot yung iba, baka hindi pa alam.
So ano yung proseso dito sa isyong ito? Yung local government unit, mga mayor, at saka kayo, paano po ang proseso para maipatupad yung sistemang ito, programang ito na makapagbebenta sila ng rice sa maaaring murang halaga at maging active ang mga local government sa coordination ito. Paano ito? Okay, Pati ganito. yung payment, paano yan? Tama. Magandang tanong yan, no? Ang Thank you po. FTI kasi, no, as a corporation, pwede siyang magbigay sa mga local government units on a consignment basis. Meaning, hindi muna magbabayad. Bibigay yung stock sa kanila at kapag nabenta na, i-remit sa Okay. FTI. Yun yung sistema na ginawa ni FTI. Ang napakasimple lamang nito, no, yung proseso, no, makipag-ugnayan lamang sila sa either sa amin or sa FTI, and then maggagawa sila ng memorandum of agreement, magpipirmahan, and then that's it. Makakapag-withdraw na sila, and then they can sell na to their constituents. Yung bang items, yung rice, ang kukunin ng local government doon sa kanilang mga lugar na sasakupan kung saan may local harvest sila doon, or sa NFA, dadaan sa inyo yung ibebenta nila na kanilang binayaran at ibenta sa mga consumer. Okay. Paano po yan? Okay, yung yung pag-withdraw ng bigas, Yes. yan po ay i-withdraw nila sa mga warehouses ng NFA. ayun. Hindi po Okay. kami pwedeng mag-deliver. Wala po kaming ganong kakayahan, no? Wala po kaming maraming truck. So, yun po ay alam na ng mga local government units na kapag kailangan nilang mag-withdraw, pupunta po sila sa pinakamalapit na NFA warehouse sa kanilang lugar. Okay. So ang malinaw dito, coordination ng local at national government para makarating sa mga consumer ang rice, pero hindi ito libre ha. Baka mamaya nakikinig yung iba dyan sabihin, ay libre mamimigay ng bigas ng gobyerno, hindi po, may bayad pa rin. Pero dahil ang pinag-uusapan yung presyo na ngayon, Administrator, pasintabi na lahat naman tayo nanaginip, nangangarap, pangarap natin. Yan ang maliwanag. Sabi ng ating Pangulo, pangarap natin bumaba ang presyo ng rice. Iba yung pangarap kaysa, ano tawag dito, pangako. Ayan. Magkaiba po yan. Yung pangarap, lahat tayo nangangarap. Yung pangako, ayan yung obligasyon Pero ito pangarap. Mangyayari ba yung pangarap na yan? At ngayon, di ba, ang pangarap niyan, 20 pesos. Mangyayari kaya ito? Anong tingin mo, Administrator? Ako, kasama ako ng present administration na nangangarap na Yes, sana good. matupad natin yan. Siguro sasagutin natin yan in a way na ganito, no? Tignan natin ang Vietnam. Bakit siya kaya niyang makapag-produce ng 7 pesos per kilo ng palay? Yan, kapag giniling mo yan, 14 pesos lamang yan. Oo nga. So, tingin ko wala namang rocket science sa ginagawa ng Vietnam. So tayo rito, tingin ko kayang-kaya rin natin yan. Kaya lang talagang we have to admit it's a concerted effort ng lahat ng mga players sa rice industry. No? Mula sa gobyerno, mula sa magsasaka, sa mga trader, at sa lahat ng players. Ika nga. Pero it still remains a dream na doable. Ayun, okay. So, mangarap tayo lahat. Hindi masama yan. Kailangan, wala namang masama. Pero sa totoo lang huwag kayong magagalit. Lagi ko sinasabi ito, palagi ko sasangayunan ako ni Administrator dito. Kung ikukumpara natin dun sa ibang bansa, ang mga basic commodities at pangunahing pagkain na bilihin talaga, mas mura pa rin tayo kaysa kanila. Punta ka Singapore, punta ka ng Japan, ng Hong Kong, grabe ang per kilo ng bigas doon, di ba? Di ba sa atin, minabibili pa nga 30 pesos, 50, 40. Aba sa kanila, 80, 90. Pagka namili ka pa ng rice, pag kinuwenta mo sa piso, 100 piso mahigit Tama ba, Admin? Tama po yan, no? Kung ikukumpara natin sa mga world prices sa iba't ibang lugar, comparable po tayo, halos kapareho o mas mababa pa Yan. kaysa sa presyo ng ibang bansa. Totoo po yun. Okay. Ako dahil dyan, alam po namin na napaka-busy ni Administrator. Maswerte lang ang PTV4 kasi pwedeng lakadin lang, magkapit-bahay lang kami rito sa Visayas, sa Avenue, Quezon City. Hopefully si Administrator sa susunod na mga araw ay pwede ko kayong mag-walk-in dito. Anytime pwede kayong bumalik. Huwag kayong mag-alala dahil ito ay gobyerno, government station, People's Television, pag-aari ng taong bayan. Kung ano inyong paglilingkod dyan sa NFA, yan din ang aming ginagawa rito. Kaya hindi masama, kailangan din namin kayo paminsan-minsan makausap namin dito. At dahil dyan, baka po meron pa akong hindi na itatanong. Admin, alam kong busy po kayo. Ano po yung inyong mensahe? Napakahalaga, food security program ng Pangulo, pagkain, #1 pagkain ng rice ng mga Pilipino. Nasa inyong pagkakataon, Admin.
Ay, maraming salamat, Mike, no, sa pagkakataon na ito. Unang-una, gusto ko pong sabihin sa ating mga kamagsasaka, no, magsasaka ng palay. Ngayon po ay bukas ang mga warehouses natin para mamili ng inyong palay. Dumiretso lamang po kayo sa aming mga warehouses, no, or kung hindi man magpa-schedule po tayo, minsan talagang napakahaba po ng gustong magbenta. Samantalahin po natin yung presyo natin sa NFA na 24 kada kilo ang tuyo at malinis at 18 naman sa fresh, no, na sa ngayon na Mike, ang monitoring natin 15 pesos na lang ang fresh palay, no. Kami 18 kaming namimili. At kung dry naman 24 ang bili namin. So samantalahin natin ito, malaking bagay ito. Dumiretso po kayo sa NFA. At kung meron pa po kaming pwedeng pang gawin para sa inyo, let us know. At nang sa gayon po ay ma-improve pa po natin. Meron po tayong fast lane for small farmers, 50 sako hanggang pababa. Hindi po meron po kayong sariling pila para po mga sa senior citizen, may sarili po silang pila. No? So, punta na po kayo sa NFA at ito po ay gobyerno at atin po ito. Ayan, okay. Bago natin tuloy ang pakawalan, admin, tanong ko lang ito. Kano-ano ka ni Senador Lacson? Wala po, ka-apelyido lang siguro. Ayan, alam mo na, kaya kung natatanong, baka sabihin, ay siguro, ano yan, kamag-anak ni Senador Lacson. Parang kahawig ni Senador Lacson o kung ano ba. So, wala. Wala naman po, pero hindi kami nagtatanggihan. I'm sure somehow we are related. Ayan na nga. Okay, mga kaibigan, niyo pong napakinggan si Administrator Larry Lacson, National Food Authority, tungkol sa rice na pinag-uusapan natin. Napakahalaga nito. Admin, salamat po sa oras. Pero sinabi ko, exit ko ulit, anytime pwede po kayong bumalik. At pagdating ho sa rice, food security program ng Pangulo, priority rin natin dito sa programang ito ang pagsuporta ho sa ating pamahalaan, sa ating mga consumer na Pilipino. Magbabalik po sa ilang sandali ang Mike Abilay. Huwag po kayong alay. Sandali lang po. Balik na po ang Mike Abilay para po sa ating mga balita at this time, napakatindi po ng usaping legal ngayong panahong ito. Napaka-controversial sa buong mundo ng pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte dahil nga mayroong warrant of arrest mula sa ICC na pinatupad ng Interpol at ng Philippine government. Kaya dahil sa punto legal, napakaraming mga speculation, napakaraming mga debate. So ngayon po ay ating makakausap ang isa po sa mga eksperto, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, sa walang iba kundi si Attorney Domingo Cayosa na atin pong inabala ngayong umaga. Attorney, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Good morning, Mike, at magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood sa inyong program. Tulad ng sinabi ko, napakainit ng balita kahapon, mula nung isang araw pa yan, pero nangyari na nga. At ngayon baka malapit na doon sa Netherlands, sa Europe, si dating Pangulong Duterte. Ngayon, minag-uusapan yung mga nangyari. Well, ganito. Meron hong mga ginawang petisyon before Supreme Court. Unahin ko na yon. Ang mga abogado ni Duterte, naghanap ng TRO, meron pang isa na parang kinu-question ng legality ng pagkakahuli. Ano ho ba talaga ang karapatan ng Estado rito at saka ng kanilang kampo ng mga Duterte tungkol diyan sa isyong ito? Well, pwede naman silang mag-file. Nag-file nga sila ng petition for certiorari at humihingi ng TRO para pahintuin ng gobyerno na tulungan yung Interpol sa pag-aaresto kay dating Presidente Duterte. Yung TRO, moot and academic na yan kasi nandun na, lumilipad na siya papuntang Netherlands, The Hague, kung saan nakabase ang ICC. So, yung TRO moot and academic na, hindi natin alam kung ang Supreme Court desisyonan pa nila yan o hindi na. Kasi nga naman, wala nang jurisdiction ng Supreme Court yan. Nandun na sa ICC ang jurisdiction. So, hindi naman pwedeng utusan ng Supreme Court yung ICC. Magkaibang body ito, yung sa international court, sa ang Supreme Court, local court lang yan po. Ang kanyang kapangyarihan within the territorial limits of our republic at matters concerning Filipino citizens. So technically, moot and academic na, pwede na nilang hindi desisyonan. Pero maganda kung desisyonan nila para maliwanagan ang lahat.
kasi baka meron pang ibang pangyayari. Alalahanin ho natin, maraming nasasakdal dito sa ICC na matataas na opisyal ng gobyerno. So baka may susunod pang warrant of arrest. At least, kung mabalangkas yan ngayon, mapag-isipan na objectively, susuriin yung mga batas at pakinggan ang magkabilang panig, baka magkaroon ng mas magandang guidance sa susunod na insidente. But in this case, nandun na ho yung ating gobyerno, sumunod lang naman sa batas. Sumunod lang ho naman sa ating international commitments under international law and treaty obligations, which incidentally is part of the law of the land. Yung pagtulong ng PNP sa Interpol, pagpapatupad lang ho yan ng batas. O trabaho naman ng presidente at mga law enforcement agencies dito sa Pilipinas na ipatupad yung batas. Meron ho kasing separate na treaty or agreement yung Interpol. Kasama tayo dun sa 196 countries na nangako, nag-commit na magtutulungan sa enforcement of criminal laws o mga pag-aaresto ng mga may warrant of arrest. May warrant of arrest ho naman ang ating dating Pangulo, malinaw naman yan. At dun sa ating nakita at publicly disclosed events, sinunod naman ng ating kapulisan yung tamang pag-aaresto. So, meron din pala, Mike, meron yung kasi maraming nagtataka, ano ba yung crimes against humanity? Meron ba yan sa ating batas? Okay. Meron ho, wala lang sa revised penal code kasi lumang batas yan, pero meron ho tayong RA 9851 na kung saan dinidefine din ho yung crimes against humanity. Katulad dun sa kaso na sinampa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dun ho sa ICC. Okay. So dahil dyan, attorney, sa sinasabi nyo na sumunod lang tayo sa batas, hindi totoo yung bintang o paratang ng kampo ng mga Duterte na ipinamigay, hindi binigyan ng proteksyon ng gobyernong Pilipinas ang karapatan ni Duterte. At sinasabi pa nila na parang mas sinunod natin ang international law, international court, kaysa sa yung karapatang obligasyon o karapatan na bigyan ng proteksyon ng isang Pilipino. Anong punto mo doon? Anong tingin mo doon, attorney? Naiintindihan natin yung sentimiento nila. At ang nakakalungkot dito, Mike, nangingibabaw yung politika, pamumulitika, kesa dun sa rule of law. Nasanay na ho kasi tayo dito sa bansa natin, kaya mabagal at kung minsan walang hustisya. Kasi nga ho, nangingibabaw yung impluensya, palakasan, dinidribble yung mga kaso. Ito ho, meron ng valid warrant of arrest. So, hindi naman pwedeng i-dribble yan o babaliwalain. So, yung sinasabing proteksyonan ang bawat Pilipino, tama yun. Ang importante lang, titignan ng pamahalaan natin yung karapatang pantao ba, basic fundamental rights nung akusado hindi nalalabag. At meron bang jurisdiction yung korte o kaya meron bang rason yung pag-arrest. Meron hong warrant of arrest issued by international court. Meron bang batayan na batas? Meron ho. Yung ating commitment dito sa Interpol. Plus, pati na ho dun sa Rome Statute, malinaw naman doon. At meron ng desisyon ng Supreme Court tungkol dyan na kahit kumalas tayo sa ICC, yung mga nauna ng kasong naimbestigahan o naisampa, tuloy pa rin yun. At meron tayong residual obligation na mag-cooperate. Yung mga future na lang ang hindi natin pwedeng mag-cooperate kasi nga hindi na tayo membro. So, sa mga puntos na ito, meron pa tayong local law, yung RA 9851 nga, na crimes against international humanitarian law, genocide, and crimes against humanity. Malinaw sa Section 17 na yon that kung merong kaso sa international tribunals, maaring ipaubaya ng Republika ng Pilipinas ang paglilitis doon. So malinaw ho naman yun. So dito sa ating pangyayaring ito, yung pagsaserve ng warrant, wala namang dahas, wala namang pag-aabuso. Correct. Binigyan naman siya ng kopya ng arrest warrant. So sinunod naman yung proseso. So hindi ho naman pwedeng sabihin nangibabaw ang mga dayuhan.
paano ho yun, hindi fair, hindi accurate. Kasi may batas tayo. Sinusunod lang ng gobyerno. Hindi naman ho yung batas na basta Pilipino ka na, pag wanted ka sa ibang bansa, hindi ka na pwedeng i-surrender. Hindi ho ganun yun eh. Yes. Ang prevailing law is meron tayong obligasyon plus ito ho naman yung pag susurrender sa kanya, pag-aaresto, hindi ho naman ibig sabihin may hatol na guilty. Wala. Di ba ito naman ang gusto niya para Trial magkaroon pa siya ng pagkakataong depensa ng sarili niya. Okay. Pero dahil dyan, at tapos na ito, na nasa kamay na ng ICC, sila na ang may control dyan, ano pa ang obligasyon? Ano pa ang magagawa ng gobyerno? Meron ba bang dapat gawin ng Philippine government? Ano ang magagawang tulong ng Philippine government para kay dating Pangulong Duterte? Kung meron man, kaya ba o dapat bang gawin? Kung gustuhin ng gobyerno, dahil siyempre, dating presidente yan. But normally, pag ikaw akusado, ordinary mamamayan, edi yung mga abogado mo nandun naman sa tabi mo, they will make sure that your human rights are respected. Ito ba, ICC? Kung titignan mo, Mike, yung mga question, talagang batikang mga hukom o kaya mga diplomats. At kung tignan mo ang background nila, alam na alam nila yung international humanitarian law at human rights covenants ng buong mundo. So, maaari, padala ng monitor ang ating gobyerno just to make sure na ang kanyang karapatan pantao hindi mayuyurakan. But otherwise, hindi naman kinakailangan na dedepensahan ng ating gobyerno. Kasi nga criminal case ito Yes. Meron naman siyang mga abogado. Ang maganda dito, bibigyan siya ng fair trial. Ayan. Impartial judges, yung due process, maghain ng ebidensya yung prosecution, maghahin din sila ng ebidensya. Ito yung due process na o hindi binigay dun sa mga natukhang, di ba? Okay. Ganun kasi ho yung ating due process sana dito at sa ibang bansa. So sana mahinahon lang tayo, ay pagdasal natin lahat kasama ng presidente, pati din yung mga biktima ng tokhang, at sana manaig ang katotohanan at magkaroon ng desisyon ang kaso nito. Okay. Attorney, isa pa. Meron bang epekto sa International Court judges? Sabi nga ninyo, mga international judges yan, hindi pangkaraniwang mga hukom yan. Yung mga binanggit, batikos, mga sinabi ng dating Pangulo nung hindi pa siya nahuhuli. Alam naman natin, public knowledge yan. Matindi ang mga sinabi, minumura niya, wala daw jurisdiction yung ICC, huwag daw tayong paggamit sa mga puti. Ganyan, marami siyang sinabi hanggang kahapon binabanggit yan eh. Yung mga pagmumura, matindi. May epekto ba sa kaso yun, Attorney? Makaka-apekto ba yun sa kanya? Yung pagmumura, puti o pula o whatever, yung mga pagbabatikos, these are non-legal arguments. Yes. Kumbaga, sa politika lang yan, trying to curry favors from the public. Di ho ba? Pagdating ho kasi sa korte, ang importante lang dyan, ano ho ba yung batas, ano yung ebidensya. So dapat doon sila mag-focus ngayon. Yung ibahin ho natin, kung minsan, di ho ba dito sa atin, rally dito, rally dyan, press conference ito, press conference yan, kanya-kanyang mga pananalita. Pero pagdating sa korte, ibang usapan ho yun, dapat ebidensya. So, di ba dapat yun ang tutukan nila ngayon? Kasi wala na ho ang yung public opinion natin sa Pilipinas. Tapos na yan. Walang epekto yan sa ICC. Okay. Ito magagaling na mga huwes galing sa Mexico yung isa Romania, yung isa sa Benin, sa Africa. So they are very independent. So galingan na lang ho nilang depensa. Of course, pati ho yung prosecution kasi hindi ho naman ibig sabihin na may warrant of arrest ka, guilty ka na. Hindi ho. Lilitisin ka pa rin at yung mga nagpo-prosecute, maghahain pa rin ng ebidensya. Okay. Pahabol ko pang tanong sa inyo, Attorney, kasi napakahalaga po ng paliwanag na ito. Kahit pa sinong abogado pwedeng mag-appear dyan o kailangan pa talagang recognized na international lawyer sa kampo ni Duterte? Yung isang-isong yan, paano yan? Sinong abogadong Pilipino ang pwedeng, katulad na si Medel Dea kasama sa biyahe,
siya ba ay magiging pwedeng opisyal na abogado o kailangan kumuha ng isang kilalang international lawyer dito or sa abroad? Paano ba yon? Well, normally ho, kahit ho sinong abogado who is authorized to practice law in his country. Kasi alalahan ho natin ito, ICC ito. So, halos pare-pareho ho naman ang mga qualifications or requirements para mag-practice ng law sa lahat ng mga bansa. So, hindi ho naman kinakailangan popular o kaya batikan yan. It could be anybody. Ngayon, kung hindi nila kaya or let's say they cannot afford, malinaw din ho dun sa kwan na pwedeng kumuha yung korte ng parang POW lawyer, kumbaga. Okay. Kasi hindi naman uusad yung kaso kung wala kang abogado. But I suppose, kaya naman ni President Duterte, marami naman siyang mga kakilala, kakampi at kaibigan at kaya naman nilang gumastos para sa kanyang abogado. So malamang meron ho siya. But Okay. it doesn't need to be a Filipino. It can be a foreigner. Pwede ho din silang kumuha nung mga sanay na dun sa pag-argue sa ICC. Kasi marami na hong kasong dumaan din dyan sa ICC. Okay. Well, bago ko ipahabol yung isang tanong, breaking news lang ho ito, may report dito na si Vice President Sara Duterte, ang anak ng dating Pangulong Duterte, ay lumipad na. Katulad ng sinabi kanina madaling araw kagabi. Nagbiyahe na, papunta ho ng Europe, susundan yung kanyang ama. Yan lang ho yung breaking news natin para makalaman ninyo, nung ating mga nakikinig. Pero ang detalye niyan, abangan ninyo. At yan na may karapatan ng anak, sundan yung kanyang ama na ngayon ay kontrolado dahil nga ho sa warrant of arrest. Attorney, panghabol na tanong na lang. Mabigat ba ang kaso? Mabigat ba ang ebidensya against Duterte sa ICC? Well, sa tingin ko mabigat. Hindi lang dahil napakarami ang natukhang, pero seryoso ho murder ho napakarami. Ngayon, ang ebidensya, unfortunately for the President, marami ho siyang mga binitawang salita nung presidente siya at kahit mga nakaraan na inaako niya. So lahat ho ito, admissible evidence, they are material and relevant. But of course, kinakailangan pa rin papatunayan each and every particular murder case na inihain nila. So at pangalawa pa, unfortunately for him also, dun sa mga nagdaang mga legislative inquiry ng Kongreso, Yes. marami dun sa mga malalapit sa kanya at involved sa drug war, ay nagsabi, nangumpisa under oath at mga affidavit, na sinasabi nga na meron talagang DDS, meron talagang tokhang at yung pagbibigay ng pera para dun sa mga nakapatay, Reward. very damaging ito. Hindi natin alam kung yan ay maipipresentan ng prosecution dun sa ICC, pero public pronouncements ho kasi mga ito Okay. So, of course, subject to cross-examination to, but sa tingin ko, yung mga prosecution ho naman, ginagawa nila ang kanilang trabaho. Meron din ho kasi mga records ng PNP na pwede nilang magamit na hawak na nila. Okay. Nako, salamat attorney. Malinaw po ang naging paliwanag. Yung pagiging eksperto nyo sa batas ay lumutang dyan, na-justify na tama lang yung ginawa ni Pangulong Marcos at ng ating administrasyon, ang legal process, bahala na sila dyan. So salamat po attorney sa inyong oras at pagkakataon. Maraming salamat. Good morning po sa lahat. Sa lahat, mga kaibigan, si Attorney Domingo Cayosa, former president ng Integrated Bar of the Philippines. Ayan po, nako. So, yan po yung mga development dyan. So, katulad ng aking sinabi po, ang Vice President, si Sara Duterte, anak ng ating dating Pangulo na Duterte, ay nagbiyahe na daw po ngayon patungo ng Europe. Susundan, hopefully bago magtanghali, makabababa na yung eroplano na sinasakyan ni Duterte mula sa Villamor Air Base kagabi, alas 11 ng gabi, pabiyahe dyan sa Netherlands. Kasi medyo malayo yan. 14 hours yata yan. Nag-stop over pa sa Middle East for refuel. Kasi hindi naman pwedeng dire-diretso yan. Hindi kaya. Okay? So ayan po ang mga development tungkol dyan. Marami pa. Debate at kung ano-ano. Pampolitika at usapin. Politika at legal issue. Pinagrarambo-rambol ng iba. Nagpapaawa, nanggugulo, kung ano, magpakahinahon tayo yun. After all, lahat tayo ay Pilipino. Okay? Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Ang bilis ng oras. Tayo po muli magkita-kita bukas, siyempre dito sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live, para sa Pambansang TV,
sa bagong Pilipinas. Salamat po.